in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator. Aray! Sagot ni Vice President Duterte, hindi siya kailangan dumalo sa impeachment trial dahil may mga abogado naman na kumakatawan sa kanya. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Oh, masyado kang maingay, pero nakatakip yung mukha mo. Meron siyang Sabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Binigyan mo ng pangit na termino. Kung matapang ka, nagtatanong lang naman si Aling Ledesma. Please lang daw. Oo. Pakialis daw yung maskara mo. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na nga. Kitang-kita ho ang pagtanggi, ha? Gutesa! Ano ito? Kita mo kasi nungalingan mo, Gutesa. Trending ka eh. Itanggi mo ngayon ito. Ngayon mo itanggi. Nandiyan ka sa maleta. Sobrang dami, 22, 25 million daw di umano. Paldo! Ngayon, itsura mo dito. Kitang-kita, nandiyan ka sa maleta tapos itatanggi mo. Sinira nyo lang yung kredibilidad. Ngayon, sino maniniwala sa inyo? Tapos nakita ka sa video, nagbabasa ka ng script. Ano ka? Siniswerte? Lolokohin mo kami? Lokohin mo ang mga lelong mong pangok. Wag ho kayo magpatawa. Diba? Kaya binanatan ka niya to ni Rowena Guanzon eh. Maya-maya ho yan, ipapasok natin yan. At syempre, bago natin pasadahan lahat ng ating mga video, andyan po yung join button. Pumindot lang kayo. Syempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Post ho yan ni Atty. Baligod. Ang sabi niya, Sergeant Orly, was involved in the delivery in cash suitcase, picture taken by his fellow security personnel of Saldico, Aroy. Huli. Tapos magdi-deny ka, todo deny ka. Babawiin mo yung statement mo. Sinong niloko mo? Ang lelong mo? Wag mo kaming lokohin. Ang banat ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya. Dahil dinadawit nito ni Orly, si Atty. Rowena. Ngayon, makinig ka, ito. Ayan, Nag-abogado ako para sa'yo? Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, maniniwala ba sa Gutesa na mag-abogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba, Gutesa? Ayun! Natumbok Siyempre, mo, Atty. Guanzon. Tumbok mo! Natumbok mo. Buti na lang nabanggit mo dyan. Kasi may mga komento. Ang lumabas yung post kagabi o kahapon, marami ho ang nanggigil. Galit ho sila. Hindi ho sila natutuwa. Oo, nagbigay ka ng affidavit, nanumpa ka,
sisiraan mo si Senador Marcoleta, sisiraan din niya si former Congressman Defensor, tapos ngayon, hihingi pa raw ng tulong at sabi, ikaw daw ho mag-aabogado sa kanya. Ang sabi ng mga tao dito, galit kami, sinungaling. Sabi na may script ba yan o nagbabasa? Okay, tayo yan. Di ba? Napakasimple lang eh. Ngayon, kung hindi ka bumaligtad, okay na eh. Kaso bumaligtad ka, ang problema, sabi daw doon, pag dire-diretso pagbaligtad mo, kaso pa rin naabutin mo. Kunwari, nagulat kami, ganon. Bumaligtad ka? Hindi. Naasar ang mga Pilipino sa'yo. Mas malaki offer eh. Di ba? Malaki maleta eh. Sinasabi niya, binabanggit ni former congressman. Na inuutusan siya magsinungaling. Walang ganon. Kaya, dapat, di ba, hindi to lumabas. Sabi niya, hindi na raw siya tinawagan. Sinasabi ho sa balita, dapat nakikinig ka, Tessa. Di ba? Sinabi doon, nasa na si Gutesa, bakit hindi lumalabas? Yun ang tanong. Bakit hindi ka lumalabas? Binabanggit ka na sa media eh. Hindi ka lumalabas, tapos sasabihin mo, hindi ka kinontak, agoy. Di ba nagagawa ng maleta? Paldo. Di ba? May kahilingan naman pala siya sa video niya. Sabi niya, paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Ibig sabihin, lalabas ka lang dahil meron kang kondisyones. Lalabas ka lang para sa anak mo. Anak ka ng bugi, Tessa! Mismo ngayon, si Martin Romualdez na, may mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator Aray! in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Iyak talaga? Gutesa is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around. Mali ang ginawa nito ni Gutesa eh. Alam niyang itong ombudsman, hinahabol na itong si Balulong. Gusto na daw ipakulong. Ngayon, yung 4 na nag-recant, yun daw ho ang gagamitin nilang laban kay Martin. Yung affidavit ho ng 18 Marines. Ngayon, yung 4 na nakuha sa baleta, nag-recant. So, kala nila ligtas sila. Hindi ka pa nakatunog, Tessa. hindi ka pa nakatunog. Akala mo ligtas ka? Akala mo lusot ka? Habulin ka rin kung sakasakali. Dahil itong sinabi na kailangan managot at may managot. Damay-damay kayo. Ngayon, nag-recant ka pa. Yari ka. Saying na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Aray! Ikulong na si Martin Romualdez! Ayan, ikulong! Ayan na. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Weather. Kung kayo ay may balak talagang, sa bagay, bumaligtad na ho kayo. Wala na kami magagawa. Dinamay mo pa si Senador Marcoleta. Nananahimik si Senador Marcoleta. Tandaan nyo. Gumawa kayo ng paandar. Nang dahil sa'yo, Tessa, si Senador Marcoleta ay nakulong. Tapos gaganyan-ganyan ka. Pinagluloko nyo ba kami? Hindi ho. Tignan nyo Nung lumabas itong si Tessa, pinaglaban ho siya ni Senador Marcoleta. Ngayon, nang dahil dito kay Tessa,
Ngayon, si Senador Marcoleta ang hinahabol ngayon. Di ba? Pinakasuhan nang dahil kay Otesa, nakulong. Nang dahil sa pagtatanggol, paghahanap ng pagsasaliksik ng mga magnanakaw, maleta gangers. Dahil sa statement mo, napakulong mo itong dalawang naghahanap ng katarungan para sa mga taong bayan. Ikaw din pala ang magpapakulong? Bakit nasabi mo, Kuya Goods? Hindi ho dahil ho sa kanya. Dahil sa kanya, kaya ho nakulong si Senador Marcoleta at itong si former Congressman Defensor. Kasi sila ay maingay dito sa flood control. Kung alam lang ni Senador Marcoleta na ganyan gagawin mo, di sana hindi ka na tinulungan, nakanatokwa ka. Di ba totoo? Ngayon, tuwan-tuwa na naman ito si Bendalo. Tuwan-tuwa. Bakit? Meron siyang post dito. Ano sabi dito sa post niya? Sabi dito, pasok kaya natin to. Mamaya-maya. Papasok ko to. Maganda pag-usapan to eh. Ito. Magandang pag-usapan to. Yan ba? Yan oh. Tuwan-tuwa ho si Bendalo. Sabi dito, nagpasalamat daw ho. Si Bendalo sa pagbawi ni Orly Gutesa sa nauna nitong pahayag. Kita nyo na. Diba? Tuwan-tuwa ang mama. Kasi hindi na ho siya madadamay at masasangkot. Naghatid siya ng maleta ng pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tolfuk, mahalaga ang paglilinaw ni Otesa dahil maraming tao ang maaring nadamay sa mga naunang aligasyon. Kaya naman pala. Tapos na ho ang kwento ng flood control. Marami talagang nadamay. Dahil dito kay Otesa nakulong yung magaling na senador natin. Nasana andun sa trial at binabalasa yung mga prosecution. Diba? Ganun lang kasimple. May video siya dyan. Ito, panoorin nyo. Doon na ho sa kanila ho yun, para isa na lang. Kasi ang purpose po natin, ayan din po yung sinasabi ko noon na taken out of context ng ilan na ayaw ko na magpa-imbestiga. Hindi po. Gusto natin maimbestigahan, pero gusto ho natin. Naku! Safe ka na, boss! Safe! Diba? Ayaw na! Paimbestigahan niyo pa ba eh? Wala na nga nagsasalita. Ayaw na ho magsalita. Bumaligtad na ho. Sino testigo? Nakanantok ba naman, boss? Pati ba naman kami? Hindi naman kami pinanganak kahapon. Di ba? Investigation, accountability. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na nakakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Kung dadaan pa ho din sa amin, it will take 1 month, 2 months, hearing. Tapos ngayon, budget hearing na. Di ba? Meron pang trial ng impeachment. Yun naman pala. Kailangan madaliin yung budget hearing, ha? Pondo yan for the next year, 2027. Marami hong papaldo dyan. Marami hong papaldo dyan sa budget hearing na yan. Kailangan nila maipasa kagad yan para siyempre, lahat ng congressman, pumaldo. Di ba? Nakananto ko. Yun pala ang gusto nila. Magsipalduhan kasi budget hearing na. Pero anyway, wala na tayong asahan sa flood control issue na yan. Ang asahan na lang natin dyan sa 2028, pag-upo ni BP Sara. Kaya nga pinapabilis na ni BP Sara eh. Gusto niya na maging mabilis itong trial na ito. Sabi niya dito, speedy trial, yan ang gusto ko. Tama. Ayan Laban sa kanya. Ulit. Gusto raw ni Vice President Sara Duterte na pabilisin ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice.
Tinanong din ng Vice kung makakatulong ba ang pagdalo niya sa paglilitis para mapabilis ito. Sagot ni Vice President Duterte, hindi siya kailangan dumalo sa impeachment trial dahil may mga abogado naman na kumakatawan sa kanya. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado at yun yung participation at appearance ko doon. Naniniwala naman ang kampo ng Vice na malakas ang kaso nila laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, naghain sila ng ikalawang reklamong perjury laban kay Madriaga para maging airtight o walang kahinaan ng reklamo. Nais din daw nilang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosekusyon sa impeachment trial. Sabi ni House Lead Prosecutor Jervel Luistro, maaaring hindi na isalang bilang testigo si Madriaga kung masasakop na ng testimonya ng mga naunang witness ang maposible niyang sabihin. Ilabas nyo. Hindi yung oo. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Hindi, meron silang testigo eh. Di ba pinauwi? Yung taga House of Representative na matagal na daw. Wala doon at hindi na nagtatrabaho. Bakit nyo sinara sa witness nyo? Para lang may masabing witness kayo. Ganon yun? Ngayon, ilabas nyo kasi itong si Madriaga, ito yung naghayag na meron daw bagho na winidraw na pera, nilagay sa bag at ibinigay daw kay Colonel Chica. So ang problema, wala pa rin silang napapatunayan patungkol dito. 'Di ba? Kaigit na nga ho sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ubos na ho ang pondo ng bayan. Kita nyo, wala nang trial. Kahapon, ngayon, walang trial. Wala na hong pondo, kaya siguro hindi na trial. Kaya mamadaliin na ho. Mamadaliin na ho itong budget hearing. At siyempre, gusto rin ni BP Sara, kaya nga nasabi kanina, gusto na rin ho ni BP Sara na madaliin kung meron ba ho talagang kasalanan o magdesisyon na. Hindi yung ganito na uubos na ang kaban ng bayan sa hearing naman na wala naman na papatunguhan. Mauubos lang ang pera ng bayan. Ngayon, nabalitaan nyo ba kahapon, yung mga guro ho na talagang nagalit ho dito kay ICC. Kilala niyo ba si ICC? Kayo mag-type dyan sa comment section. Ako, kilala ko yun. Ewan ko kayo kung kilala niyo. Si ICC, tagapagsalita yun. Kaso under. Marami hong teacher ang umalma. Dahil dito sa may banat na naman ho, pangalawang beses, hindi raw ho magsosorry ang babae. Bakit? Ito kanyang paliwanag. Bakit daw? Po akong sinabi Na ano? sila ang may kasalanan. Iniisip Kasasabi ko, mo lang eh. saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa lahat ng bagay. Saan po? Sa lahat ng bagay. Gusto mo itanong ko sa mga magko-comment dito? Kayo na hong bahala mag-comment. Naniniwala ho ba kayo na sinasabi niya saan daw ho siya nagkamali? I-type niya sa comment section. Kasi nagsimula ito doon sa unang pahayag niya noong nagkaroon ng ting doon sa Ateneo de Davao. Ang problema, ito na. Nagsalita ho ito. So, tinamaan lahat ng mga teacher. Ngayon, ayaw niya mag-sorry. Wala naman hong problema kung ayaw mo mag-sorry. Ngayon, may pangalawang banat na naman siya. Lalo hong nagalit na naman ng taong bayan dito. Dahil mali ho. Ang sabi niya kahapon, yung ibang teacher ba? Mga teacher, kasi iba yung termino ng individual tsaka pangkahalatan Pag sinabing mga teacher, parang lahat ng teacher na yun Pero kung sinabi mo si Teacher Estela, ng taga Marikina, o Teacher Castro, yun, pwede mong i-single out na isang teacher lang yung pinapatumbukan mo. Nangyari na kahapon. Sumagot na naman ito si Ate Clara. Saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan.
kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na Nako. sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. Hindi yan yung ganyan sinabi nyo. Siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto. Hindi sa ho ating ganyan ang sinabi. sinabi mo. Amo, boss, amo, manager. Hindi ho ganyan ang narinig namin. Oo, kahapon. Nakakasuya ho. Oo, nakakasuya ho yung narinig namin. Talagang magbababa na sa mga teacher. Kaya nga marami nag-almahan eh. Oo, dito sa pahayag niya eh. Oh, hiba ho ang narinig. Yung galit ho ng mga teacher ay tumodo. Todong-todo na talaga. Yun ang napanood natin kahapon. So ngayon, kayo, maniniwala ho ba kayo na itong ito yung issue daw ay nagkamali lang daw yung nagbigay ng konstekto. Tingnan nga natin yung sinabi niya kahapon. Wag na, wala na ata dito eh. Suya ka talaga. Ibig sabihin, hindi mo matatanggap kung ikaw ay teacher, hindi mo kayang tanggapin, hindi mo masisikmura. Kasi nga, may patungkol, may patumbok, tinumbok. Ito, ipasok natin. Andito na naman sila, nagbida-bidahan na naman. Diyos ko po, Karudi. May banat na naman sila kay Bibi Sara. May banat po sila kay Bibi Sara. Ito. Panoorin natin to. Bumanat na naman po sila. Ano naman kanilang mga problema? Bakit si Bibi Sara na naman ang inaatake nyo? 37 billion pesos. We also allocated in 2026 DepEd budget yung 89.92 billion pesos for the child protection program naman po, no? Intended to protect learners from abuse, no? So we hope that we can actually in this budget season, budget hearing, we hope that we can actually be able to be appraised with the ongoing program from DepEd, whether this allocation, this funding has been utilized. Yun naman pala. Kaya naman pala, ayaw na nila pag-usapan yung flood control. Talagang budget na ho ang pag-uusapan nila. Budget hearing na ho ito Ibig sabihin, pondo na ho. For 2027 budget. So mamadaliin nila yan. Ano na ba ngayon? August, September, October, November, December. 4 months. Kailangan maipasa nila yan sa mas malalong madaling panahon. Ano? Para paldo-paldo. Paldo-paldo talaga. Paldo-paldo. Ang hirap. Pag gusto talagang pumaldo ng mga ito, kailangan talagang pag-usapan. Maaga. Ibig sabihin, madaliin na. Di ba? Madaliin natin kasi maraming papaldo dito. Pag hindi natin naayos kagad ito at inuna nating impeachment na yan, nako, ito na naman yung may sayad, Akala mo bitaw. Oo, ewan ko kung matutuwa kayo dito sa mamang ito. Bumanat na naman ho siya. Nagpapatrending na naman ho ang mama. Kilala niyo ho ba yung bumatikos kay Senador Padilla at sa kanyang asawa? At hindi pa nakontento, binira din yung mga kapatid na iglesia at itong mga kababayan nating Muslim. Meron na naman ho siyang banat. Ano na naman kaya ang problema ng mamang ito? At bakit naka-uniform na naman? Ano ho ba ang pinagmamalaki mo kung totoo na ikaw ay miyembro ng uniform na yan, bawal ho yan. Mga muklo wag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko. Wait lang. Baka mamaya. Wait lang. Masyado kang maingay pero nakatakip yung mukha mo. Meron siyang banat. Sabihin ko lang doon sa mga muklo wag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Nako. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas. Yung mga mukhang
Wag. Huwag niyong sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Huwag mong sasayangin ang buhay. Tsaka, kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng kung gusto niyong malaman kung nasaan yung exact location ko, yan. Nasa lugar po ko ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nako, mali yan. Hindi yan yung lugar mo. Hindi daw yan eh. Ikaw ba naman magsasabi ka ng lugar mo? Madali ka lang matutun dyan. Kung sasabihin mo yung lugar mo, naku. Sino ba to? Siya rin ata to eh. Meron siyang... Ito pala yung bago. Meron siyang banat. Ano daw yung banat niya? Bumanat na naman. Walang katigil-tigil. At lalong-lalo na sa mga DDS at maging sa mga muklo na kung saan ay salot po dito sa ating lipunan, no? Maliban lang po doon sa mga tunay na Muslim na talagang sumusunod sa aral po ni Allah, no? So, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pinasasalamatan ko maging yung mga kababayan po natin na talagang todo suporta po sa akin, ano? At syempre, maging sa mga nagme-message sa akin at sinasabing ako daw ay natakot kaya daw inalis ko yung aking Facebook. Hindi po yan totoo mga minamahal ko mga kababayan. Sa katunayan, dahil nga po sa marami po sa mga DDS, hindi tayo kaya at talagang yun po, marami pong nag-report na kung saan kaya na-suspend po yung ating Facebook, no? Hindi Buti nga! Aray ka! Ano nangyari? Di problema mo yan. Kaya naman pala, nireport ka. Buti, yan lang. Paano kung may nakakita sa'yo at nireport ka pala sa mga kaibigan nating Muslim na tinatawag mong nako, problemang malala, di ba? Problemang malala yan. po totoo na tayo po ay natakot kaya inalis natin. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga muklo. Hindi ka pa natakot sa lagay na yan, sir. Yung maskara mo, hindi mo pa rin matanggal-tanggal. Di ba? Kasi kung halimbawa naman kung masigasig ka naman talaga at lagi mong binabanggit yung salitang mo, pwede mo nang sabihin na kababayang Muslim, kaso binibigyan mo ng kulay, binigyan mo ng pangit na termino. Kung matapang ka, nagtatanong lang naman si Aling Ledesma. Alis lang daw. Oo. Pakialis daw yung maskara mo. Oo. Yun lang kanilang pakiusap. Lalong-lalo na sa mga igling, lalong-lalo na sa mga DDS na walang iba kundi sirain tayo dahil hindi nila tayo kaya at hindi nila tayo kayang matinag, no? So ganoon pa man, sa araw na ito pag-uusapan po natin. Ito ay related pa rin po tungkol po dito sa pagbagsak ni Vice President Sara Duterte. Oy! Ito mga nakarang araw Si lamang. Vice President daw bumagsak. Oo. Kwento mo yan sa Unggoy. Baka magkaintindihan kayo, sir. Baka wala na content sa si sir. Boss, oo. Kay Bibi Sara ka na naman nakatuon. Pwede, kung doon ka lang, i-content mo yung mga sinasabi mo, doon ka na lang. Huwag mo na isama si Bibi Sara. Sa bagay, no? Reaction niya yan, eh. Sa bagay, niya yan? Ang tawag dito, kritiko siya. Anti-Duterte siya, eh. Tuloy mo. Makikita po ninyo, mapapanood ninyo, na humihingi po ng closed door, ha? Ito Hay, si yan Sara na naman. Duterte, bakit kaya? Nilinaw na ho yan, boss. Nilinaw na ho yan. Yung usapin na yan, nilinaw na ho yan, at pinaliwanag na ho yan, kahapon, ni Anta Clara, na wala daw hong ganyan, na nangyayari. Pakiusap lang ho. Baka hindi nyo ho nalalaman ang sitwasyon. Wala na hong ganyang kwento. Pinakalat ho lang yan ng mga bulager. Yung mga ganyang kwento na yan. Pero ang katotohanan dyan, gusto lang sirain si VP Sara ng mga bayarang bulager. Ikaw ba, boss? Nagtatanong kami, bayaran ka ba? Sinabanggit mo doon sa video mo noong nakaraan, di ba, na parang nagpasalamat ka kay kay Martin, binigyan ka ng 200,000. Totoo ba yun, sir? Totoo ba? Sarap naman. Pumapaldo ka, sir. Ibang klase yung kapalduhan mo, sir, Sabi ng iba, bayaran din pala. Kaya naman pala. Yun ang sabi sila, sir. Oo, kami ho ay nagbabasa lang din kami minsan ng komento.
kung totoo ba talagang bayaran, ayun, napaamin nga si Sir. Bayaran pala, kaya malakas din palang bumira. So anyway, kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Kung nagustuhan nyo lang ang ating video, ang ating videos for today's, ay maaari ho kayo magkomento. Pero bago tayo magtapos, siyempre, shoutout muna tayo ha. Shoutout sa Ma'am Pasita and Ma'am Charis, special mention kayo. Shoutout po sa inyo ha. At dito kay Ma'am Alice Quillaw, shoutout po. Dito kay Sir, sino ba to? Wait lang, basahin ko lang dito. Ay 815 channel, shoutout po sa iyo ha. I don't believe Gutesa, the man without balls. Shoutout kay Lawrence Senting. Sanda rin, shoutout po sa iyo. Noraya Azil, shoutout po. Sen, shoutout po. Lawrence Ortega, shoutout po sa iyo. Femi, shoutout po sa iyo. Veronica, Ma'am Amara Timberlane, shoutout po sa iyo. Romeo Robles, Peter Pan, shoutout po sa iyo. Angelito, Maria Lucita, Johansen, shoutout po sa iyo. Edwin Manangis, shoutout po sa iyo. Rolly Pahati, Gilda Rivera, shoutout po sa iyo. Romeo Mamot Bible Expert, shoutout po sa iyo. Kida Kidos, Romeo again, Mary Ann De Leon, Jesus Valdepeña, Richard Simera, Adelada Ibanez, Marianito Ronquillo, Ken Bina Castro, shoutout po. Chico Teblanca, Sara Sindulgime, Dado Panelo, shoutout po sa inyo. Pipito Casquejo, shoutout po. Owi, shoutout po sa iyo. Wilma Tubio, Milito Manaog, Tessie Cabuloy, shoutout po sa inyo. El Saliba, Emily Loreno, Ed Provinciana, Noren Madel, shoutout po sa inyo. Jetro Cruz, Pamper Polea, shoutout po sa iyo ha. At Emelda Baguio. Yan, kumabot ka sa shoutout segment natin. Ako naman ay maglalambing. Huwag ho niyong kalimutan, kung bago ka pa lang sa ating channel, andyan po yung subscribe button, pumindot ka na, at i-bell, at doon sa taas, i-all nyo para meron kayong video na natatanggap araw-araw. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!